Sabi ni Hampas Lupang ambisyosa. Pati si Auntie Claire, imbis sagutin ng issue sa Tacloban na maayos, ang sinabi pa, kasalanan ng Duterte. Di ko talaga naintindihan yan. PCO, pinakawalang kwenta sa buong history na nagkaroon ng PCO tulad niya. I wonder who the next, di ba? O pag presidente na si Inday, yung I don't like to use the term PCO, yung magiging press secretary or palace press briefer or whatever. Sana mag-umpisa yung very, very first press briefing, Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Kasalanan ng lahat ng ito ni BBM. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, kaya hindi ako pwede. Kasi yung unang-una ko sasabihin talaga, alam nyo, kasalanan nito ni BBM. Wala makaganti-ganti man lang, di ba? Sabi ni John Zay, wala pang tinatanong yung press pero si BBM na agad ang ituturo. Pero alam nyo naman di ba? Kilala nyo yung media natin, the moment magbiro tayo ng ganyan, sigurado, headline ka na bukas. Papagalitan ka na ng presidente after that. Shortest term ever for a PCO secretary, for a press secretary. First press briefing. Good. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Alam nyo, kasalanan ng lahat, kasalanan ni BBM lahat ito. Po. a few moments later, pinapatawag ka na sa sa presidente. Ano bang problema mo? Bakit matalakan ka na kaagad? Hindi malayong mangyari kung presidente sana yun. Padating pa lang ako, nakasimangot na yun. Alam nyo, we also have to, hindi enough na yung batas pinag-uusapan natin, ha? Isipin din natin kung what we can do to make the world, kahit man ng our communities, safer for children. Yan, isa pa yan na pagka may palace press briefing, mag-a-announce, tapos kasalanan ni Duterte ito, pero wala naman sinasabi na, mga kababayan, ginagawa ito ni Pangulo tungkol dito sa problemang ito. Ini-expect din ang taong bayan na ganito, na makatulong at makilahok sa mga ganitong klaseng activities. Wala. Walang sense of community. Hindi niyo ba napansin? Walang sense of community under the BBM administration. And pag when we form communities, halimbawa, there is a DDS community. Tayo yun eh. Hindi man tayo parating nagkakasundo, but there are things that we agree with. And tingnan ninyo yung sense of community nung umupo si Tatay Digong, may Duterte's Kitchen, di ba? May mga, si ganito, tulungan naman natin. Yung outpouring noon na, remember, nung hindi pa si Tatay ang presidente, we had to help sa mga disaster relief and all that. Tapos, anong nangyari? Nung nakaupo na si Presidente, nangangati tayo. Paano kami tutulong? Sinasabi talaga sa atin, trabaho ng gobyerno to, gagawin namin to. Pero if you want to contribute, ito yung mga pwede nyong padalhan. Pero hindi na po necessary. Like, unlike before, na talaga nauubusan ng DSWD. Sabi ni Hampas Lupang ambisyosa. Pati si Auntie Claire, imbis sagutin ng issue sa Tacloban na maayos, ang sinabi pa, kasalanan ng Duterte. Di ko talaga naintindihan yan. PCO, pinakawalang kwenta sa buong history na nagkaroon ng PCO tulad niya. I wonder who the next, di ba? O pag presidente na si Inday, yung I don't like to use the term PCO, yung magiging press secretary or palace press briefer or whatever. Sana mag-umpisa yung very, very first press briefing, Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Kasalanan ng lahat ng ito ni BBM. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, kaya hindi ako pwede. Kasi yung unang-una ko sasabihin talaga,
Alam niyo, kasalanan nito ni BBM eh. Wala makaganti-ganti man lang, di ba? That's a joke, by the way. Anyway, sabi ni Ma'am Karen, nakakatulong talaga pag may security guard ang school para ma-check-ins and out sa entrance. Mary Nelson's elementary to high school, Panabo City. Good morning, attorney. Hi, madam. O nga, no? Tapos kilala pa natin yung mga guards sa Ateneo din when my brothers when my brother and my cousins and every male family member except my father and my grandfather. Um, kilala nila yung mga guards, kilala nila yung it's a community magkakakilala. Sabi ni Michael, tatawa na naman ng malala si Attorney Trixie bukas. Kasi si Attorney Edgy, subukan nyo kayong magpigil ng tawa, tignan natin kung hindi baka kabagan kayo. Kuhang-kuha. Uy, walang po, dapat meron po. Alam niyo po, kasalanan po, ito, ni BBM. $99 million lang ang budget this year ng Juvenile Justice and Welfare Council. National na yan. What? Alam na. O, di ba? Alam na natin. Ay, nako. Thank you kay Rory. Sabi ni Ma'am Omi, pag late ako, nasusundo dahil sa PWC, pinapakain po ako ng mga siki. Ako hindi naman umaabot sa ganun kalit. Dati yung kasi ang labasan namin noon, di ba? At the latest 4 o'clock, parang ganon. 3:20, ganyan. Ewan ko bakit meron kaming barya-baryang minutong ganon. Kasi 3:20, pag kami extracurriculars, 4 o'clock, ganyan. Pag 5 o'clock, di pa ako nasusundo, mangiyak-ngiyak na ako. Pag inabot ng yung dumidilim na, ayun, wala na. Yun talaga, iisipin ko na ano nangyari. Parang natatapos na yung mundo. Parang kakabahan ka talaga eh. Sabi ni Ma'am Marie, aba magandang idea yan. Basta if ever ikaw kunin ni Presidente Sara Duterte na press sec, yan ang gawin mo. Yung unang-unang press briefing, alam nyo, kasalanan ito. Makabawi lang. Bakit po walang balita yung dalawang bata nag-undergo sila sa drug test? Parang tinatakpan din nila sa drug involvement. Actually, dahil kasi minors ito, marami talagang information na mawi-withhold sa atin. Lalong-lalo na, di ba, hindi natin alam yung pangalan, yung mga muka dapat tinatago. Although maraming nagkalat na of course, mga videos, alam na yung mga itsura nila. Pero hindi po kasi, meron talagang mga i-withhold na information dyan. Baka kasi incendiary or masyadong discriminatory sa kanila. Sabi ni BC, sinalubong ako ng mga tanong ng 13 at 16-year-old kong mga apo from school regarding the Juvenile Act. Mabuti na lang maraming reels si Tatay Diggs kaya equipped ang lola. Huy, yung reels ni Tatay Diggs yung lumang batas. So, basahin niyo yung bago. May amendments kasi. Kasi di ba yung isang nirereklamo ni tatay, walang halfway houses. Meron na pong bahay pag-asa. At,
to be fair, panahon ni PRD, pinondohan ng mga bahay Pag-asa. Well, most of them, ewan ko na lang yung iba. Alam niyo bang special concern ni tatay yung mga even yung mga children in conflict with the law? Child victims, mga ganyan. May mga charity work si PRD about that. Sabi ni John Zay, wala pang tinatanong yung press pero si BBM na agad ang ituturo. Pero alam nyo naman di ba? Kilala nyo yung media natin, the moment magbiro tayo ng ganyan, sigurado, headline ka na bukas. Pagalitan ka na ng presidente after that. Shortest term ever for a PCO secretary, for a press secretary. First press briefing. Good. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Alam niyo, kasalanan ng lahat, kasalanan ni BBM lahat ito. Po. a few moments later, pinapatawag ka na sa mga, sa ng presidente. Ano bang problema mo? Napakatalakan ka na kaagad. Hindi malayong mangyari kung presidente sana yun. Padating pa lang ako, nakasimangot na yun. Hi kay pobreng tao. Hi, good evening, sabi niya, Karambola Queen. Grabe, nakademonyohan yung mga gumawa nun. Alam nyo, we also have to, hindi enough na yung batas pinag-uusapan natin, ha? Isipin din natin kung what we can do to make the world, kahit man lang our communities, safer for children. Yan, isa pa yan na pagka may palace press briefing, mag-a-announce, tapos kasalanan ni Duterte ito, pero wala naman sinasabi na, mga kababayan, ginagawa ito ni Pangulo, itong ukol dito sa problemang ito. Ini-expect din ang taong bayan na ganito, na makatulong at makilahok sa mga ganitong klaseng activities. Walang sense of community. Hindi niyo ba napansin? Walang sense of community under the BBM administration. And pag when we form communities, halimbawa, there is a DDS community. Tayo yun eh. Hindi man tayo parating nagkakasundo, but there are things that we agree with. And tingnan ninyo yung sense of community nung umupo si Tatay Digong, may Duterte's Kitchen, di ba? May mga, si ganito, tulungan naman natin. Yung outpouring noon na, remember, nung hindi pa si Tatay ang presidente, we had to help sa mga disaster relief and all that. Tapos, anong nangyari nung nakaupo na si presidente, nangangati tayo, paano kami tutulong? Sinasabi talaga sa atin, trabaho ng gobyerno to, gagawin namin to. Pero if you want to contribute, ito yung mga pwede nyong padalhan. Pero hindi na po necessary. Like, unlike before na talaga nauubusan ng DSWD. Sabi na Mary Joy, Attorney Pix, gawa ka din ng placards tapos parang elementary school yung nagdi-discuss. Tapos may picture din ako ni BBM. Ito po, ang larawan ng dating presidente po. Kasalanan niya ito. Sinasabi ko sa inyo, Iyon, sabi ni Omi, when we visited Boys Town and Girls Town here in Davao, they're fully supported by the LGU here. During December, PRD would have the girls watch a movie in SM and pocket money for them to shop for something for themselves. O, diba? Diba? O yan ha, in conflict with the law na yung mga bata. So look how Tatay Digong dealt with them. You take them out of society if may possibility na dangerous yung bata. Then garbage in, garbage out. Kung galing sa dangerous and violent environment yan, yun yung ima-manifest ng bata. So sige, you take the child out of that, you bring them to, they call it rehabilitation now. But before, Boys Town and Girls Town,
Ang tawag sa kanila, reformatory or juvenile detention. Pero doon, you will try to modify their behavior, dun sila didisiplinahin, yung kind of discipline na hindi nabigay ng kanilang mga magulang. Pero they're taken out of society, to protect people against their dangerous tendencies. But that does not mean na hindi sila maaalagaan o arugahin din. Because like any other human being, human contact, affection, are needs as well. And not just anybody can give that. Pero yun ang maganda sa Davao. Sabi ni Raymond, pag magsalita si Auntie Claire walang sense. Alam niyo, gumib up na nga ako ng kakahanap nun eh. Oh my gosh, nakunan yun sa live? Shucks. Wala, charot-charot lang. Uy, sabi ni Ma'am Omi, huwag po masyadong gayahin si Auntie Claire, baka mahipan ka ng live video yan. Hala ka. Sabi ko na nga ba eh. Pero ang galing ni Coco sumusunod lang siya. Napipick up niya kaagad. Hindi naman gagawin ng dalawang bata attorney kung di yan yung nakadrugs na namaril ng random. Posible. Pero ang tingin ko, kung ang tingin nila, okay lang yan. Kasi, di ba, nakikita nila sa TV, nakikita nila may mga, may possibility na iba talaga yung mundo nila. Sabi ni Ma'am Au, ang ganda talaga ng Boys Town and Girls Town. But let's go back to the main issue. Budget. Kasalanan pa rin po ni former BBM with placards. Si Ma'am. Sabi ni Michael, parang gusto ko uli manapak si VP. Sino kaya susunod masasapak? Uy, naku, totoo, gagawin na namang issue. Yan, muna. Ipalabas na lang natin yung pagkasutil niya later on uli. All good ang sound? Thank you. Kaya talaga, alam niyo, minsan pag napakasaya ng ating live, ang hina ng gift. Hindi talaga umaabot sa gift books. Ay, no. Sabi ni Ma'am Welda, pinagtawanan nga po si Auntie Claire nung nasa podium siya nag-loading ang lola, di ba? Ano yun, magandang umaga, Malacanang press corps. Magandang hapon, Malacanang press corps. Tapos, ganun siya. Pero ito ipapangako ko sa inyo. No matter what happens, whether, kasi gagraduate na ako, hopefully, makagraduate ako. Basta ito ang pangako ko sa inyo. Whether nagtuturo ako, or ma-appear ako sa court, or babalik ako sa serbisyo sa gobyerno, pangako ko ito, hindi ako magsusuot ng terno na ganon. Hindi ako magpapakalunod sa napakalaking sleeves. At saka hindi ko na siguro susuotin yung yung terno katulad ng ginagawa nilang parang uniform ngayon na yung mala Luistro, ganyan, mala Auntie Claire. Yeah, iba. Ang dami-dami naman na na mga kasuotan na pwedeng gamitin. Promise talaga, hindi ako magsusuot na ng ganun. Meron akong ganun eh. Meron pa nga akong isa. Tapos meron, when I was, kasi nag-high school ako sa US. Fourth year ko sa US, gumraduate ako sa US ng high school. Ang prom dress ko, terno. Mag-shawl po, nanay po. Matulad naman tayo kay Sino ba yung mahilig mag-shawl? Si Madam Laila. Pero ito ang promise ko. If I'm going to wear shawls or any other fashion item, I'm gonna do it better. Yun lang po.
Sabi ni Raymond, yung parang may pasan na talim ng grinder. Uy! Ano yan? Yun, tama sabi ni Mary Joy. Maganda ka na pong ganyan, hindi mo na need ng mga pakpak katulad ni Auntie Claire at Luis to. Sabi ni Mama, okay lang yung terno, wag lang yung parang cover ng sopa. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako gagamit ng ganong klaseng cover ng sopa, mahihiya pa rin ako. Yun, totoo yan, sabi ni JP. Napansin nga namin, ginagawa nilang uniform yung Filipiniana at Look Vicente at kagalang-galang, samantalang wala sila ng gold. Hi, Chris. I'm gonna do it better with matching face. Sabi ni Ma'am Grace, ang gusto ko yung suot mo, attorney, black na shirt, tapos pants lang sa may rally ata yun na may sabi Bonifacio. Black shirt, tapos nakamaong. Standard Valley uniform. Pero, hanapin ko, kasi yung KPRD noon, naalala nyo, yung black na shirt, tapos may nakalagay na, na protect the Constitution. Ay, sabi ni Ma'am Romina, yung suot ni Risa na parang Cleopatra bench. Sorry. Uy, grabe kayo. Sabi ni Ma'am Gracia, ay, Afas. Naku sabi ni Alec mala Senator Risa. Uy, hindi ko gagawin yun. Naalala nyo, recently nagkaroon ng exhibit dun sa na hinahaluan ng Japanese elements yung Filipiniana. Sabi nung kaibigan ko na stylist, Attorney Trix, ahead ka sa kanila by at least 3 years. Kasi naaalala niya yung suot ko sa SONA. Parang Samurai Maria Clara yung description ng media. Pero, sabi ni John Paul, mabuhay ka po, mabuhay ang pamilya Duterte, mabuhay mga DDS at maisog, labanan natin ang mga demonyo at maletagang sa pamahalaan. Alam nyo, isang malakas na sandata sa atin, huwag niyong kakalimutan, humor. Pampababa din ang blood pressure natin, pero tataas yung blood pressure ng mga kalaban natin. Sabi ni Ma'am Gracia, parang hindi makagalaw yung Risa. Sabi ni Evie, yung kay Risa, sobrahan na. Hindi lang yun, parang, yun, sobra sa Almirol. Parang, kahit gumaslaw yung katawan niyang pag ganun-ganun, di gumagalaw yung damo. Sabi ni Ma'am Sara, matay pata ko dito. Muntik ako mabilaukan dun sa Cleopatra bench. O di ba? Ano ba? Yun, sabi ni Fibiani, yung suot po nilang barong with matching lipstick yung hindi ako. Alam nyo, yung terno na yun yung terno na one piece. Kasi yung terno, di ba, normally, dalawa yan, kaya nga terno ang tawag. Pero, tapos yung butterfly sleeves na ganon, yan po ay yung parang original work or creation ni Ramon Valera, national artist for the lifestyle arts. So si Ramon Valera, yung nag-invento, ang tawag nila, Ramon Valera put the zipper on the terno. So ginawa niyang isang damit, tapos yun nga, yung butterfly sleeves na ganon. Samantalang yung talagang terno na ginagamit, or at least sa amin sa Katagalugan, yung medyo bell-shaped yung sleeves. Tapos maikli siya,
Parang yung ngayon, parang almost hanging na shirt. Maikli yung dito sa blouse. Tapos kadalasan, scoop yung neck. So, nung ginawang single breast siya, scoop pa rin dapat yung neck. So, nakakatawa yung mga gumagamit ng terno na sarado dito, tapos mataas yung sleeves, kung kulang kasi liig, di mukha ka ngayon nalubog dun sa loob ng terno mo. So, binabagayan po yan. Sabi ni KG Golfer, bakit po kayo ka-respeto talaga kayo? Ang layo ni Claire Castro sa inyo, yung isang mukhang ay, na laging aatap. Sorry po, ang layo kasi talaga. Hindi ko po alam. Pero yung kasi, ang usapan namin ni Presidente is, yun nga, ako yung mag-brief at tinitignan ko kasi naman yung mga, syempre, online naman tayo, tinitignan ko yung mga style ng pag-brief ng media, ng mga dating mga spokes sa palasyo. By the way, ako yung unang babaeng press secretary, ha? Pero hindi ako yung unang babaeng spokes kasi hindi naman ako naging spokes. Pero tinitignan ko kung sino yung mga magagaling sumagot, kung ano yung mga styles, ano yung mga... So, meron din kasing pinag-uusapan noon na branding sa Marcoses na dapat kagalang-galang nga, formal ang dating. So, okay, sige. Binawal nga ako mag-boots, alam niyo ba yon? Alam niyo na kung sino yung nagbawal. Uy, grabe, sabi ni Ma'am Concordia, yung termo ni Risa parang rebulto na nilagyan ng totoong ulo. Wala. Sabi ni Sir Art, hindi kaya kinakalyo na ang kilikili ni Auntie Claire sa tigas ng outfit niyo. Uy! Ay, bakit naghang ang aking Hala. Eto na po, may problema yung TikTok. Para dun sa mga nag-aantay sa TikTok, ha, saglit lang po. At parang naubos yata ang baterya ng telepono ko. Saglit lang po sa mga TikTokers. Wait lang. Ano nangyari? Ang cats kasi. Ito na. Sandali lang po, ha. Kung kailan pa tapos na, saka naman nawala dun sa kabila. Ayan. Sabi ni Ma'am Ana, ang nagbawal yung pambansang insecure. Paano niyo nalaman? Sabi ni Ma'am Karen, mag-serve daw ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. Bakit NBI na naman? Alam na. Ayan. Nakabalik na po ang ating TikTok. Sabi ni Ma'am Marie, sabi ng isang vlogger, maganda daw si Auntie Claire sa TikTok. Pero noong sumalang na sa pala kanyang, bakit nag-iba ang itsura? Ay, salamat. Yun pala, grabe ang filter. Ay, ganun ba yun? Ako nakita niya na ako in person, kaya hindi ako nag-worry sa Sabi ni Michael, how I wish introvert na lang si Auntie Claire para tahimik. Ang ingay niya kasi. Sabi ni Ma'am Mary Jo, yung suot ni Madam Risa, parang memory foam. Uy! Alam niyo kung maayos sana ang serbisyo ng mga yan, hindi tayo tuwang-tuwa sa mga jokes na ito.
Sabi ni Ma'am Au, I prefer na hawakan mo ang sec and undersec. Mas malaman talaga kung ikaw ang nag-uulat. Uy, thank you, Sir Torrent. Uy, maraming salamat. Hi kay Miss Letlet. Nagkita pala tayo sa The Hague. Sana makabalik ako. Tapusin ko muna yung ano, pag-graduate niyo muna ako. Promise, pagka-graduate ko, babalik ako. Si Ma'am John, di ko kinaya yung memory ko. Dapat pala, immediately after, nagla-live tayo ng ganyan. Kasi gusto ko talagang makita yung mga comments ninyong ganito. Bumababa yung blood pressure ko. Sabi ni Ma'am Chel, kung ako, kunwari, miyembro ng Malacanang Press Corps, tapos pag mali ang sasagutin ni Auntie Claire, bueno, I will correct her with matching props and screenshots. Oo, ma'am, di ba, the next day? Tapos pag ayaw kanyang tawagin, placard nila. Sabi ni JP, grabe pag weaponize nila sa NBI, PNP, Ombudsman, tapos mga heads puro balahura. Requirement siguro yan. Yan ang tatak Marcos. 'Di ba? Yan po ang Marcos branding. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Naku, favorite ng pambansang insecure yung term na branding. That's not our brand. That's not ganito, ganito. Okay. Sige po. Bawal nga ang black. Ngayon ko na lang nasabi yan. Bawal po ako mag-black. Okay. Sabi ni Ma'am Au, oy, please, attorney, wag mo i-compare sarili mo kay Auntie Claire. Jesus, insulto yun sa iyan. Ang layo ng ganda mo. Wala siya sa kalingkingan mo. Attorney Trixie, all the way madigas na yung isang palaka. Final na po ba yung rally sa June 28? Ano sabihan ako na June 28 at wala namang sinabi na hindi tuloy. So, ina-assume ko na tuloy yun. Sabi ni Pure, Pure, Shefa Vibes. Ano bang ma-expect at yung mga bataan ni Penguin kahit anong suot, hindi ba? Thank you, Sir Torrent. Oy, maraming salamat. Ang bait. Sana hindi na kailangan bumalik ng The Hague. Maibalik na dito si PRD. Oo, totoo yan. Sabi ni Romeo, brand ng Marcos, Magna. Uy, salamat! Max, konti na lang. Parang 10 na lang, oh. Mukhang makakapag-karaoke nights tayo dun sa kabila. Uy! Sabi, sa tigas ng almirol ng damit nila, napunta sa mukha nila. Luis to Auntie Claire de Lima. Uy! Sabi ni Pure, imagine mo Attorney Pix, nakaboots ang pink. Uy, grabe kayo. Ako na naman ang pagagalitan nun, one way or another. Mag-speak po ba kayo sa June 22? Uy, hindi ako organizer dyan, pero a-attend ako. Makikiisa ako. Sabi ni Jen, parang sutil weekend ngayon. Alam nyo, pwede na natin actually gawing sutil everyday. Uy, salamat, Torrent. Alam nyo kung bakit? Kasi yun ang malakas nating sandata. Alam mo bang galit na galit sila pag tawang-tawa tayo sa kanila? So, use it. Use it ng di ba? Huwag niyo lang gagamitan ng pangalan. Pero sinasabi ko sa inyo, we will inflict discomfort on public officials na they no longer deserve to sit there. Pero kung gusto nila magpipilit silang nandyan sila, pues,
hindi naman natin trabaho to keep them comfortable, di ba? Lalo na wala naman silang ginagawa para sa atin. Legit ba daw nang huhulihin si Senator Marcoleta? Well, malalaman na lang natin yan. Pero siya naman po ang nagsabi na may possibility na lumabas ang warrant at siya po ay papakulong. So, huwag sana. Napaka articulate kasi ni Senator Marcoleta. Yun yung mga tipong kung kapit-bisig, nasa rally, nasa ano, yun ang gusto kong katabi. Kasi parating may hopya. Sabi niya, ang dami naman pera ni Penguin, bakit di magpaganda? Mabawasan man lang ang bilbil. Kahit bawasan niyo po ng bilbil, din man makatulong sa mukha. Thank you, Sir Torrent. Hoy, maraming salamat. Umabot ba tayo? Uy, konti na lang. 9 out of 10. Isa na lang. Hala, may utang na ako. Sabi ni Ma'am Joanna, daming sutil. Oo, and since maaga pa, at aabot ng gift goals ngayong araw na ito. Saan daw po rally sa June 28? Wala pa po akong venue. Hindi ko pa po nakikita. Saglit. Hindi pa po. Basta sasabihin ko pagka alam ko na. Hindi pa ako nasabihan eh. Sabi ni Blackheart, if people rally to protect Sendante, will they back down po kaya? Basta ako kung rally para kay Senator Marcoleta, ay andyan ako. Aalis lang ako pag may trabaho, tapos babalik ako. Para makapag-daspox, tapos babalik ako. Sabi ni Dong, basta asahan na namin yung ang una mong sasabihin. Ipapaalam ko muna kay Presidente yan. Sabi ni Ivy, live po ba? Hello from Bari, Italy. Sus, kahit pong Ching, Sansui at Nena, hindi tatablan si Penguin. Uy! Ano yun? Pagkatabi niyo po si Senator Marcoleta, paki-extend hello and kamusta from me. Ay, feeling close tayo, tatlo. He's one of the best. Oo, ma'am. Hindi ko alam kung makakatabi ko siya sa rally. Ano yan, charot-charot yan. Pero if ever magkita kami, sasabihin ko talaga, sir, ang daming nagmamahal sa inyo. Sabi ni Ma'am Relda, ang tawa ko nga po sa joke ni VP Sara na gayahin si Digong masamang damo, madaling mamatay. Sabi ni Ma'am Karen, shoutout kay Miss Kipi Chu. Excited ako sa Salamat PRD book. Soon to arrive dito sa US. One of my what else can I do for my country? Oh, ang bait ninyo. Umabot na po ba tayo sa gift goals? Mukhang umabot na. Thank you very much. Umabot na nga. Thank you very much po. So, dagdagan na lang natin ng second goal para alam natin kung ilan ang makakanta ngayong araw na ito. Legal ba sa Pilipinas ang secret warrant of arrest katulad ng ginagawa ng ICC? Yung court kasi nag-i-issue nun. So, hindi naman secret exactly, pero pwede kasing hindi i-publicize. Kasi hindi naman talaga kailangan magre-request ka sa court
kung bibigay nila yung information about that. Wait, thank you kay BHP, NZTV. So maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating sutil, inadvertent sutil night. Thank you very, very much. So, kung gusto ninyong makigulo doon sa Black App, ang hahanapin nyo at Luminous TCA. May utang akong karaoke night sa kanila ngayon. Okay, so I thank you kay KTG. Maraming salamat. So, move over. Move na tayo dito sa kabilang app. Thank you very much sa mga nanonood sa atin at nanood sa atin with sa blue, sa red, at sa green na app. Thank you very, very much. And we will see you tomorrow. In the meantime, if you want to join us, nandun kami sa Black App, hanapin nyo lang po at Luminous TCA. Alam, bilis, 2 gift goals kagad. Maraming salamat. Holy cow. Okay, so thank you very much. We'll see you on this other side. Thank you, Ma'am Karen, sa niya pang good vibes, and thank you. Ingat po ang lahat. And remember, bahagi sa ating sandata ay yung paggamit ng humor sa ating mga kalaban. Naganapit na tayo sa exciting part. So, tibayan ng loob at tuloy-tuloy ang ating suporta kay VP Inday. At of course, ang susunod na flavor of the month, si Senator Dante Marcoleta. Okay? Ingat po ang lahat. At pag nanawagan, kung yung mga maaaring pumunta doon sa kilos protesta o pagtipon-tipon, sa magkita-kita tayo doon. Okay, thank you very much. Good night.